Ratings ni Sara Duterte tumaas. BBM bumagsak ang ratings. Nako, ito na. Pakinggan ninyo. Impeachment ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Pag-aresto at pag-surrender ng mga otoridad sa International Criminal Court o ICC sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity musod ng anti-drug war. Pinakamalalaking kontrobersya itong kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling nangunguna si VP Sara sa pre-election preferences para Nangunguna si Sara. Bumagsak ang ratings ni BBM. Ito na, BBM ratings. Bumagsak. Sabi ng ABS-CBN. Ito ha, mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Ito na. Ratings. 2025, pahayag first quarter. Kita nyo? Sabi dito, trust at approval ratings ni President Bongbong Marcos bumagsak ayon sa Publicus Asia Survey. Approval and trust ratings of top 5 government official. Approval, 19. Trust, 14. Kay Sara, approval 42, trust 39. Kay Chis Escudero, approval 31, trust 22. Ngayon, kay Romualdez 14 at 10 at kay Alexander Gismundo 20 at 16. So, mga kababayan, ito lang ang masasabi ko Paano nangyari na bumaba ang ratings ni BBM na kung saan trabaho ng trabaho at tumaas ang ratings ni Sara na hindi naman nagtatrabaho? Alam niyo, sa totoo lang, ano kayang binabasihan ng mga Pilipino habang nagre-ratings itong Publicus Asia? Si BBM, trabaho ng trabaho, bumagsak ang survey. Si Sara, nandun sa dahig nag-duty, hindi naman nagtrabaho pero sumasahod, tumaas ang rating sa survey. Ano ba to? Kailangan ba magpakulong muna si BBM bago tataas ang ratings niya, katulad sa pagpapakulong kay Digong? Alam niyo, minsan hindi ko maintindihan ang nasa isip ng mga Pinoy. Lalong-lalo na pag-DDS. Bakit? Si Sara na walang trabaho, absent ng ilang linggo, halos isang buwang nawala. Tumaas ang ratings. Si BBM na nandyan, wala ngang halos absent. Bumagsak. Kakaiba. Ano to? Si Sara, tumaas ang ratings. Tapos si BBM, bumagsak. Isamantalang tanungin mo, nasaan si Sara ng mga ilang linggo? Halos 3 linggo si Sara sa dahig. Hindi nagtatrabaho, hindi nag-duty, inasa lang sa mga staff. Tapos tumaas ang ratings. So kailangan pala ni BBM magpakulong para tumaas ang ratings. Di ba? Nabaliktad kung sino yung nagtatrabaho para sa bansa, siya pa yung nalilaglag. Samantalang yung hindi nagtatrabaho, yun yung tumaas. Kagimbar-gimbar at karimarimalim ito mga kababayan. Kakaiba ito. Kita nyo naman. Approval and trust ratings of the top 5 government official. Bumagsak daw si BBM. Ang trust 14, bumagsak ng 23. Ang approval 22, naging 19. Utang inang yan, mga kababayan. Ang Publicus kay Tikya yan. Si Malu Tikya. Isa din yun. Hindi daw na-monetize yung kanyang platform, pero kumikita. Diyos mio Marimar. Kakaiba ito. Parang mahirap na magtiwala ngayon, mga kababayans. Mahirap na magtiwala, mga kababayans.
Alam mo, sa totoo lang, yung pag-success sa buhay, yan yung nakita mong nakakulong, yun success yun. Oo, ganito yung success, yung nakita mo na may langit, wow, nandyan si Lord, success. Yun yung salita ng success, wow, malapit ka na kay Lord. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga survey. Alam niyo kung bakit? Okay lang sana kung ang sinurvey nila ay 120 million Pilipino. Eh kung nagsusurvey ka 100 lang katao, tang ina, kung ang sinurvey mo ay taga Davao, talagang bagsak si BBM doon. Hindi naman baluarte ni BBM ang Davao eh. Di ba? Bakit hindi nyo subukan doon kayo mag-survey sa Norte? Oh, try nyo mag-survey doon sa Norte, tanungin ninyo kung sinong iboto nila, si BBM ba o si Sara. Kahit hindi na nga Norte, punta kayo ng Cavite, Batangas, Laguna. Try ninyo mag-survey, Cavite, Batangas, Laguna. Nang malaman natin. 'Di ba? Magsi-survey kayo, 100 katao lang. I-survey dapat ninyo 120 million Pilipino. 'Di ba? Pag sa Davao ka mag-survey, malamang sa malamang, bagsak si BBM doon. Ba't hindi nyo subukang mag-survey sa Norte? Try nyo sa Cavite, Laguna at Batangas. Yung tatlong lalawigan na yan, Cavite, Laguna, Batangas. Try nyo mag-survey dyan. Tignan natin kung hindi kayo mamumuro dyan na sinusuka si Sara. Ako nagsabi sa inyo, gusto nyo makita, survey sa Cavite, sinuka si Sara. Survey sa Laguna at sa Batangas, sinuka si Sara. Tatlong lalawigan, lagapak si Sara. Maniwala kay sa akin. Maskin nga Manila at Cavite, bagsak si Sara eh. May Bulacan pa. Di ba? Lagapak si Sara sa survey, Laguna, Cavite, Batangas. Bagsak siya dyan. Gusto nyo patunayan natin? Mga kababayan? To Cavite, survey. Ito lang ha. Baka mapahiya kayo ngayon. Kaya matanga tayo kay Sara. Trust ratings of Sarah Zimmerman. Samantala, bumaba ang satisfaction at trust rating ni Vice President Sara Duterte. Samantala, bumaba ang satisfaction at trust rating ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Opta Research Group, bumaba sa 64% ang satisfaction rating ni Vice President Duterte mula sa dating 75% noong Disyembre. Mula sa 77% naman noong nakarang survey, bumaba sa 68% ang trust rating ng Vice Presidente. Hindi naman nalalayo ang satisfaction at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakaranas din ng pagbaba. Lagapak ng 6 na puntos ang satisfaction rating ni PBBM sa 65% mula sa dating 71% noong Disyembre. Nakakuha naman ng 69% na trust rating si Pangulong Marcos mula sa dating 75%. Ito ang unang pagkakataon mula nung mahalal noong 2022 na bumaba ang satisfaction at trust rating ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Di ba? Si BBM 79%, bumaba lang ng 5. Si Sara dating 77, lumagapak. 3 buwang bagsak. Yan ang totoo. Teletabloid. Yan ang totoo. Diyos mio Marimar. Mga estudyante. Ma'am, ito. Sige, ma'am, Gen Z, no? Gen Z kayo. Pwede kunin ang opinion nyo bilang mga Gen Z. Alam ko hindi pa importante, pero Pilipino naman kayo, di ba? Mga bata, sa bilang mga Gen Z at Pilipino, sino mas katiwa-tiwala sa dalawa? Si Pangulong Marcos o BP Sara? Or kung meron kayong nasa isip na Wala pong something na. wala mga opinion nyo na. For me po, bongbong. Ay, ma'am, sino po? Kumpara po sa kanilang dalawa, kasi recently, napaka-controversial nga po ni Miss Sara, ni Vice President. Kumpara po sa kanilang dalawa, si President po. Ay, hindi po, ma'am, President. Diba? Ay, Mga bata na yan, Sorry, so dahil doon sa mga issue, mga kaya, Very controversial po kasi yung confidential fund. controversial lahat na lang po. Kaya, kay President. Pati mga estudyante na papanood si Sara. Kung meron ka mang pipiliin sa trust, mas piliin nila si Marcos, si President. Estudyante na yan, ha?
Hindi fake news yan, hindi bayaran yan, bata yan. Controversial at confidential daw kasi si Sara. Mas may tiwala sila kay BBM kaysa kay Sara. Di ba kayo Between nahiya? the two of them, mas matiwala kay BBM. Thank you pa, ma'am. God bless po. Mapanoorin niyo po dito sa YouTube, bukas. Okay po. Thank you. Yung mga estudyante. Ma'am, magandang good afternoon. Jency kayo, ma'am. Jency, no? Jency kayo. Ma'am, pwede kunin ang opinion niyo bilang mga Yes, yung mga confidential funds na naibabalita sa kanya is wala pa pong update tungkol doon kaya for me, oo po. Hindi po. Since halos lahat ng mamayang Pilipino na binauta siya, pabor ako sa pagpatalsik kay Sara Duterte due to Mga pagwenta estudyante sa yan, pera ha? ng DepEd. If napatunayan naman po na totoo po yung mga sinasabi po nila po, agree naman po ako sa impeachment. Hindi po ako pabor, pero kailangan po kasi talaga na pag-aralan muna. Depende po kung ano po yung magiging resulta po ng hearing po sa kanya. Based po sa mga resibo na nakikita natin, feel ko po sapat naman po yun na reason para magkaroon ng proper impeachment po. Pabor po kasi po paano po natin pagkakatiwalaan yung mga official natin na hindi kaya ipaliwanag kung saan ba ginagastos yung pera natin. Yes, Tama. yung mga confidential funds na naibabalita sa kanya is wala pa pong update tungkol doon kaya for me, oo po. Hindi po. Since halos lahat ng mamayang Pilipino na binauta siya, pabor ako sa pagpatalsik kay Sara Duterte. Diba? Kita nyo? Bakit hindi nyo subukang interviewin yung mga estudyante sa bandang Maynila? Doon nyo yung malalaman eh. Umpisahan ninyo, UST, UP, Lasal, ano pa, New Era. Subukan nyo yan sa may bandang Mindiola, papuntang, tawag dito, papuntang Ligarda, Ligarda, Mindiola, papuntang tawag dito, Recto, subukan mong magtanong dyan ng mga estudyante. UBELT, Ateneo, subukan nyo dyan. Unahin natin dito sa may bandang Puresa. May mga estudyante dyan sa Puresa, PUP. Hanggang doon sa Recto. Subukan ninyong tanungin yung mga estudyante kung pabor ba silang ma-impeach si Sara. Sabihin ko sa inyo, 200% ayaw talaga ng mga kabataan kay Sara. Niwala kay sa akin. Kung mga bata lang ang bumoto, bagsak ang PDP laban. Maniwala. Bakit hindi natin baguhin? Mga kabataan naman ang pabutuhin ninyo at ang mga matatanda, pahinga muna. Pag mga estudyante, NPA, so anong tawag ninyo kay Robin at kay Digong? Terorista. Pag mga estudyante, sabihin ninyo, NPA. Si Robin at si Digong mismo, kakampi si Juma Sison. Ano sila? Terorista. Di ba? Sa Davao kay magsurvey, malamang sa maramang, Duterte. Ba't hindi nyo subukan ng Manila? Mas maraming tao sa Manila kaysa sa Davao. Davao City lang ha. Kasi alam nyo pa naman, itong mga DDS, pag sinabing, malinis ang Davao. Pero pag may shabu sa Davao, sasabihin, hindi po parte ng Davao yan. Jinsan po yan. Bakit? Hindi po Davao City yan. Ito ang sakit ng mga itong mga sakit ng mga DDS. Kapag pasikatan, malinis sa Davao. Pwede ka maglakad madaling araw. Maganda mamuno ang mga Duterte. Pero pag may nabalitaan ka, dalawang magjowa na hulihan ng 8 million drugs, ay hindi po Davao City yan. Oo, iba po ang Davao sa Davao City. Ganyan lagi nila ini-explain. Ay, baha na naman sa Davao. Ay, hindi Davao City yan. Davao del Sur, Davao del Norte yan. Di ba? Yan ang sakit ng mga taga Davao. Alam nyo ba? Na alam nyo na. Bat adan. Bat adan. Di ba? Alam nyo ba? Kapag pasikatan, Davao City, bit-bit ni Duterte. Kapag may nahuling droga, sasabihin nila, hindi po Davao City yan. Davao del Sur po yan. Kapag magpapasikat ang mga DDS, malinis sa Davao, magaling sa Davao, maayos ang Davao. Pero pag may nahuli doon na pulis nagdodroga, nagbenta ng shabu na milyon-milyon ang halaga, sasabihin nila, hindi po Davao yan. Del Sur, del Norte po yan. Davao City lang po si Digong. Yan ang mahirap. Pag nagpapasikat sila, malinis sa Davao. Pero pag may eto sabi ninyo, si Digong malinis ang Davao. Pag i-search ko ngayon dito, droga,
nahuli sa Davao. Ito o sabihin na lang natin, may pogo sa Davao. Tingnan nyo reaksyon ng mga DDS Ang Davao daw, malinis, safe maglakad. Hindi nakakatakot. Nung si Duterte ang namuno. Ngayon, may pogo pala sa Davao. Ito na. Anong reaksyon ng mga DDS ngayon? Ang pagsaklolo sa isang Malaysian national na uwi sa pag-aresto sa halos 60 nagtatrabaho sa umano'y iligal na Pogo Hub sa Davao del Norte. Dayuhan po ang karamihan sa mga nahuli na ayon sa NBI ay dinala umano sa Davao matapos magsara ang pinagtatrabaho ang Pogo sa Metro Ang sabi ni Digong walang pogo sa Davao. Bakit may pogo ngayon sa Davao? Anong sagot niyo mga DDS? Totoo, malinis ang Davao. Sabi ni Digong wala pogo sa Davao. Hindi totoong may pogo sa Davao. Balita GMA, pogo, nahuli ang mga trabahante sa Davao. Sasabihin na naman yung mga DDS, hindi po Davao yan. Davao del Norte yan, hindi yan Davao City. Kayo kasi, pag ipagyabang ninyo si Digong, Davao City lang dalhin ninyo. Wag niyong isabi na buong Davao. Lagyan niyo na kasi ng label. Pag sinabing Davao, lagyan nyo ng city. Kasi pag pinagyabang ninyo, malinis ang Davao nung si Digong ang mayor. Pero pag nabalitaan namin na may binaril, may hinuli na shabu, sasabihin agad, hindi po Davao yan. Davao del Norte yan. Malayo po sa Davao City. Di ba? Putang ina, pag pinagyabang ninyo si Digong, malinis ang Davao. Ngayon na may nahuli na nagdodroga sa Davao, adik sa Davao, sasabihin ninyo, hindi po Davao yan. Hindi Davao City yan. Davao del Norte. Diba? Lagyan nyo ng label. Davao City lang hawak ni Digong, hindi buong Davao. Tandaan ninyo. Diba? Kung makapagyabang kayo, akala nyo, pagmamay-ari na ng mga Duterte ang Davao. City lang ang inaabangan nila, ang tinatrabahuan yan. Trabaho ba? Wala nga ata trabaho Davao City lang, si Digong at si Sara. Huwag niyong lahatin ang Davao, malaki ang Davao. Tangina niyo, pati Davao sa inyo na. Tapos pag may nahuling droga, nahuling pogo, tatangginin niyo na hindi Davao yan. Ikakasabi nga lang na Davao. Ang pagsaklolo sa isang Malaysian national na uwi sa pag-aresto sa halos 60 nagtatrabaho sa umano'y iligal na Pogo Hub sa Davao del Norte. May pogo sa Davao. Sa sagot ng DDS yan, wala pong pogo sa Davao kasi hindi po city yan. Del Norte po yan. Putang ina. Hindi, wag niyong ipagyabang yung Davao. Lagyan niyo lagi. Davao City, Davao City, City. Putang ina. Niluloko niyo yung mga DDS Pati yung mga taga Maynila, sumasaludo kay Digong, kay malinis daw sa Davao. Pero nung nabalitaan nila na may nahuling nagdudroga sa Davao, hindi Davao yan. Bakit? Kasi Davao City lang si Digong. Putang ina. Lagyan niyo ng label. Hindi yung porkit Davao, Duterte na agad. Kawawa naman si Manny Pacquiao, kawawa naman si Jinky. Kawawa naman yung mga mga Dimapuro. Putang ina nyo. Dito tayo.